So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, ang dami yung katanungan and nakakatuwa kasi pinagkakatiwalaan niyo po ako na sumagot at magbigay ng kaalaman sa inyo. And sa mga nagsasabing maayos daw tayo magpaliwanag, so maraming salamat po sa inyo mga kamanok and nakakatulong po yung ating mga advice, yung ating mga recommendations pagdating sa pagmamanok. Okay? So try nating hinay-hinayin yung bawat details para sa ganon, mas madali nyo pong ma-absorb at may apply sa inyong mga manukan. Anyway, bago natin ito simulan, sa dami ng inyong mga katanungan, alam ko medyo hahaba to. Huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito kung sakaling nakakatulong, makakatulong at magagamit nyo pa yung aking mga advice pagdating sa pagmamanok. Okay? So, kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat at simulan na po natin ang ating mga katanungan na dapat sagutin. So, ang unang katanungan po ay galing kay Jaynard Publico. Ayun, mega shoutout sa iyo, idol. Ito yung katanungan mo. Kamamay, pa-shoutout po. Ayan, mega shoutout sa iyo, Jaynard. From Bigan, Ilocos, Family Publico. Okay, lagi kaming nakatutok sa iyo, idol. May tanong po ako. Ano po ba ang mas magandang i-breed na tandang, may palong o wala? Ano po ang effective sa breeding para mas marami po ang lalaki? Okay? So kung ang hinahabol mo rito ay mag-aanak ng maraming tandang yung mga breedings po ninyo, wala po tayong scientific na basihan pagdating sa pagbe-breed ng ganito. Lagi po tayong trial and error pagdating sa breeding. Pero may ilang mga linyada, kagaya nung lemon ni Paeng, Araneta, yan ang talagang naglalabas ng maraming tandang. Medyo madamot sila sa inahin. Okay, madamot mag-anak o maglabas ng inahin. Kung halimbawa, may 10 itlog. Pag pinisa, 9 na tandang, 1 lang ang inahin. Yan ang alam kong magandang linyada na talagang mas marami o lamang ang tandang pag ibinread mo. Yung mga lemons na ganyan. Okay? So, pero pagdating sa breeding, kung may tandang o kung may palong o wala pong factor. Hindi ganun ka-effective o scientific yung impormasyon na yan. I-breed mo yan ng may palong o wala, mag-aanak at mag-aanak yan ng tandang. Ang mahalaga, healthy yung mga materialis mo and kung ano yung lalabas sa breeding mo, yun na lang ang tanggapin mo. Okay? I-breed mo na lang ng i-breed ng maraming beses para dumami yung tandang. Pero kung itatanong mo kung ano ba ang mga linyada o kung ano ba ang dapat gawin para makapagpalabas ka ng mas maraming tandang, wala pong specific na sagot para dyan. Okay? So next question po tayo. Ito galing kay Fighter Vlogs. Okay, so Fighter Vlogs, mega shoutout sa'yo. Ito yung tanong mo. Tanong ko lang po kamanok, mainit po ba sa katawan ng manok ang crack corn? Yes po, mainit po ito. Kagaya ng Jackie Oats, parehas po silang mainit sa katawan. Kaya mas maganda kung medyo iangat o dagdagan po ninyo ng dami yung crack corn sa patukan ninyo once na maulan ng panahon. Para sa ganon, yung body heat ng katawan ng ating mga manok is tumaas at hindi po kaagad sila kapitan o dapuan ng kung ano-ano mang sakit na maaaring dumapo sa kanila. Okay? Maliwanag tayo ha. Ulitin ko. Medyo mainit po ito sa katawan, yung crack corn. So next question po tayo. Ito naman galing kay Melmar Dasilio. Boss, saan ba po pwedeng magandang ipakain ang fermented Jackie Oats? Sa ilang months po ba ito advisable para effective? Okay? So mga kamanok, dito sa akin, yung mga 2 months old ko, inuutay ko na po yung lagyan. 2 months old, pa isa-isa, 2 piraso. Kinakain naman nila. At pagdating nila ng 3 months, kita ko ano na sila adapted na sila. At ang gaganda, ang lalakas kumain. Yung balahibo, ang kakintab din. Yun ang napapansin ko. Kaya kung tatanungin mo ako, saan ba ito magandang ibigay ang fermented Jackie Oats? Actually, starting ng 2 months, naglalagay na ako ng pailan-ilan, 2, 3 piraso. Then pagdating nila ng 3 months old, adapted na sila. Naghahalo na ako dyan ng fermented Jackie Oats. Then 4 months, 5 months, hanggang sa gumulang sila. Kahit nga yung mga nasa breeding pen ko, yun na rin ang aking ibinibigay, Enerton, na may halong fermented Jackie Oats. Yun na rin ang pakain ko pang maintenance pagdating sa breeding. At makikita nyo, ang gaganda ng katawan ng inahin, walang taba.
At pag walang taba ang katawan ng inahin, ang dami nang naipuproduce na itlog. Okay? So, maliwanag tayo dito kamamay, ha? So, next question po tayo. Okay, ito galing kay Anton Martinez. Magandang gabi po. Nakakatulong po ba ang Promotor 43 sa manok na nagpapatubo ng balahibo? Actually, mga kamamay, ang Promotor po ay sa katawan po ito naka-build. O what I mean is makakatulong sa katawan sa pag-build ng muscle kasi high in amino acid po ito. Okay? So, sasabay na rin po dyan. Yung pagtubo ng balahibo sa magandang pangangatawan, magpapanabay na rin po ito. And possible, makatulong din po ito. Pero hindi ito literal na talagang doon nakafocus, ha? Kasi ang kailangan po kapag magandang balahibo, fish oil po. Okay? O kaya ay cod liver oil ang kailangan yung ibigay. Para sa ganun, yung oil po na yon, yun ang tumulong sa pagpapaganda ng magandang balahibo. Pero yung amino acid or yung Promotor 43, hindi literal na sa balahibo. Sa katawan po, nagbibuild ng muscle. So, maliwanag tayo kamamay, ha? So, next question po tayo. Okay. Ito naman galing kay Giovanni Atupan. Idol, gawan mo naman ng video ang B-complex na Horken. Okay? Kung ano ang magandang benefits po nito na makukuha sa ating mga alagang manok, pa-shoutout po from Southern Leyte. So, ibibigay ko lang sa iyong opinion ko dito. Sa kahit na ano pong injectable supplements and B-complex with liver extract, titingnan nyo po yung mga sangkap nito. At ang pinakamaganda na po dyan, kung meron po itong naka-include na amino acid. Bibihira po sa mga B-complex ang may amino acid. Okay? Pag po yan ay may amino acid, ibig sabihin, maganda po ito. Kasi ang amino acid, lagi ko sinasabi, nagbibuild to ng pangangatawan. Halos pare-parehas ang mga B-complex na yan. Depende na lang kung ano ang nilalaman. Okay, kalimitan, ang meron dyan is B-complex liver extract. Yan lang, wala nang iba. Mga B-vitamins lang yan. Pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, pampatakaw. Pero yung amino acid, pag nakitaan nyo na merong ganyan, plus amino acid, para sa akin yun ang mas maganda. Yun ang hanapin po ninyo. Kung si Horken, titingnan mo kung ano yung nakasaad sa kanya. Kung mga B-complex lang yan, liver extract, okay, pare-parehas lang sila na nasa merkado. Basta tingnan mo kung alin yung may additional, yun ang mas maganda. Lalo na kung amino acid ang makikita mo. Okay? So next question po tayo. Ito galing kay Edgardo Ofenda. Idol, tanong ko lang po, kung po pwede po bang i-breed yung tandang nakabig, yung daliri? Possible pa ba na manahin to ng mga sisiw? Okay, actually minsan nasa linyada po ito eh. Gaya nung aking mga breed dito. Lahat nung inanak nung inahin na yon, lahat kabig ang daliri. Lahat talaga. Pero yung material, hindi kabig. Pero magtataka ka kung ito ay something na kakulangan lang ng vitamina galing sa inahin. Kasi ang pagkakaalam ko, kapag kulang ng riboflavin, yung isang mineral na dapat meron sa katawan ng inahin, dyan po nagkakaroon ng crook o yung mga kabig ang daliri pag kulang sa vitaminang yon. Okay? Pero kita ko naman hindi naman eh. Magtataka ka rin, kung halimbawa pa isa-isa, sa 10 tandang, isa lang yung may ganyan. Yon, medyo kinukulang ng vitamina yung inahin. Pero kung lahat, nasa linyada po yun. Kaya hindi ako nagtataka o nag-iisip na baka manahin. Kung mamanahin at pare-parehas, okay lang yun. Pero kung minana at isa lang, okay, possible, minsan, kakulangan ng vitamina at sa inahin o do sa tandang na merong ganon, o kung minsan naman, nasa linyada rin eh. Hindi natin masasabi nasa linyada. Kagaya nga nung akin dito, lahat ng inanak, ganun lahat. Ibig sabihin, pare-pareho. Ibig sabihin, may pattern. Ibig sabihin, normal. Ibig sabihin, sadya po talaga yon. Okay? Basta, kung healthy yung manok, wala kang dapat isipin. Kung maayos yung manok, wala kang isipin. Kung maayos yung sisi, wala kang dapat isipin. Basta healthy. Okay? Sabi nga nila, health is number 1 priority. Basta healthy, wala kang dapat isipin. Backyard tayo eh. Wala tayong panahon para okay, mag-out ng mag-out. Mapera na lang kung talaga sakitin yung manok. Pero kung halimbawang okay naman at healthy, wala tayong magiging problema. Alright? So next. Okay, ito naman galing kay Elizalde Sortidos.
Good evening po, Idol. Ilang araw po ba magbabacterial flushing ng mga stag? Sana po masagot mo tanong ko, Idol. Maraming salamat po. Actually, ang bacterial flushing, gaya din po nung sabi ng iba, is optional lang po ito. Okay? Optional, bakit po natin bibigyan ng bacterial flushing kung wala namang sakit? Okay, parang ini-immune lang natin yung manok doon sa antibiotic. Ibig sabihin, pag nagkasakit yan at lagi mong ibinabacterial flushing, hindi na po magiging effective kung ano man yung antibiotic na ibinibigay mo sa kanya pag nagkasakit. Kaya yung iba ayaw mag-bacterial flushing. Pero kung ako, halimbawa maulan, o sige, pwede ka magbigay. Pang-prevention po ito. Pag maulan kasi prone talaga sa pagkakasakit pagka maulan, lalo na kung walang vaccine. So, pwede ka mag-bacterial flushing. Kahit isang araw lang, pwede na po yan. Okay? So, last question muna tayo mga kamanok, ha? Okay, galing po kay Joremy Michiko. Ayan, so kamamay, halos 2 years na akong nanonood sa video mo. Ayan, so tagal na nito. And thank you, Idol, sa palaging panonood at pagsuporta dito sa ating channel. Tanong ko lang po, pwede po bang haluan ng grains ang Enerton? 50 grains, 50 Enerton, pang maintenance. Sana masagot from Davao City. Okay? So unang-una, salamat ulit, Idol, sa iyong tiwala at sa matagal mong panonood dito sa ating munting channel. Anyway, kung ikaw po ay magdadagdag pa ng grains sa mixture ng fermented Jackie Oats, masasabi ko na hindi na po ito okay. Okay? Kasi lagi kong sinasabi po sa inyo, sa ating mga subscriber, huwag kayong maghahalo o gagawa ng mixture o ng sariling mixture ninyo pagdating sa pagkain. Tandaan nyo, hindi po kayo manufacturer para mag-analyze ng kung gaano kataas ang porsyento ng ganito para mabalansi yung healthiness ng manok. Kasi yung mga manufacturer, yung gumagawa ng mga patuka na yan, talagang pinag-aralan po nila para makuha nila ang balancing pagkain ng isang manok. Hindi po pwedeng sumobra sa protina. Hindi po pwedeng kulangin naman ng grains. Hindi rin po pwedeng baliktad. Mataas ang grains, mababa ang protina. Kasi hindi po tatangkilikin yan ng mga magmamanok. Kailangan balance lang. Kung pang maintenance, dapat ang protina niya nandito lang. Okay, pero kung halimbawa naman na gusto mong pabultuhin, dapat yung protina medyo mataas. Pero yung mag-experiment ka na, haluan ko na lang nito, baka mas maganda. Huwag ganun. Okay, ang gawin mo na lang, ito, magandang advice. Kung gusto mong bumulto ang katawan, kahit naka-maintenance yan, yung ready mix, basta tingnan mo lang kung ano mang gusto mo, Enerton man yan, pero sa akin maganda Enerton. Maayos naman ang crude protein yan, haluan mo na lang yun ng pakain ng baboy, hog starter pellet. Kung gusto mo talaga ng bulto, yung pangbiik ang gamitin mo. Okay? Para mas mataas ang protina. Lagi nyo tatandaan, kung gusto nyo bumulto ang pangangatawan ng inyong mga manok, sa protina kayo tumingin. Maghalo lang kayo ng hog starter pellet. Mas maganda kung yung pambiik, yung mas maliliit na piraso, mas mataas ang protina noon at mas garantiya ko sa inyong bubulto ang inyong mga alaga kapag yun ang inyong naihalo sa pagkain ng inyong mga manok. Okay? Maliwanag tayo lahat mga kamanok sa ilang mga katanungan na ating sinagot, and sa mga hindi pa natin nasasagot, huwag kayong mag-alala, sasagutin natin yan bukas. And sa mga magtatanong, welcome po kayo. Ilagay nyo lang sa comment section, akong bahalang sumagot para sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.